ay huwag na naman po natin silang husgahan o i-judge. Amen? Totoo po yun. Maraming chismoso at maraming pong chismosa sa paligid. Pero sabi po dito sa Mateo chapter 7 verse 2, sapagkat kung paano ang paghusga mo sa iba, ay ganoon din ang paghusga sa iyo. At kung paano ang sukat mo sa iba, ay ganoon din ang sukat sa iyo. Kaya kung meron po mga ganong tao sa paligid po natin, kung may mga chismoso, kung may mga chismosa, kung meron mga inggitero, at kung merong inggitera, hayaan na lang natin sila sa Diyos. Amen. Pastor, itinitismis ako. Hayaan na nga natin sa Diyos. Dahil hindi po sinungaling ang salita po ng Diyos. Kung paano sinabi niya rito sa Mateo chapter 7 na kung ano ang paghusga mo, ay ganun din ang ihusga sa iyo. At kung ano yung sukat na ibinigay mo o ginawa mo sa kapwa mo, ay ganun din ang ibibigay sa iyo. Hello. Kaya para hindi tayo mahusgahan ng Diyos at ng kapwa nating tao, magwalang kibo na lang tayo. Ipasa Diyos na po natin ang lahat ng bagay. Amen. Kung ginawa tayo ng masama, o talagang sinismis tayo, siniraan tayo, o talagang kulang na lang ay patayin tayo, ipasa Diyos na lang natin. Kaya sabi nga ng Diyos sa kanyang salita huwag kayong magiganti. Hayaan nyo ako magiganti. Amen. Mas maganda po yun. Na makita ng tao na pinaghiganti tayo ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, pag pinaghiganti na tayo ng Panginoong Diyos, totoo siya. At Amen. totoo yung kanyang salita. Kaya nga, ang Diyos po ay talagang nagbibigay ng kabutihan sa mga buhay ng kanyang mga hinirang at pinili. Kaya nga po ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Lalo-lalo na yung sinasabi po ngayon, yung tinuturo po ngayon na kung ano yung tinanim mo, ay siya mong aanan. Totoo po yun. Kaya nga po, marami nga po mga tao na akala nila na ganun-ganun lang po yung buhay sa mundo. No. Ang buhay po sa mundo, according sa ginawa mo, siya mangyayari sa iyo. Kung ano, yung tinanim mo po talaga, siya mo pong aanin. Kaya nga, kasabihan na kung ano ang itinatanim, ay siya nga aniin ay isang mahalagang prinsipyo sa Biblia. Ito ay nangangahulugan na ang mga desisyon at mga gawa natin sa buhay ay may mga kahihinatnan. At sabi sa Kawagaan, chapter 22 verse 8, ang nagtatanim ng kasamaan ay aanin ng kapahamakan at ang mga pamalo ng kanyang galit ay mawawala. Ibig sabihin po nun, pagkasamaan, ang itinatanim po ng tao, yung pamalo raw po na nakalaan po sa kanya, ay di na po mawawala. Ibig sabihin, yung pamalo pong ito, puro hindi maganda na po yung mangyayari sa buhay po ng nagtanim ng masama. Pero doon sa nagtanim ng kabutihan, ay puro kabutihan na po yung magiging buhay po niya. Maging ang lahat ng kanyang itinanim na kabutihan ay tunay nga naaanihin na po niya. And sabi po sa Isaiah chapter 8 verse 7, sapagkat sila ay nagtatanim ng hangin at aanin ng ipo-ipo. Walang bunga ang kanilang mga tanim at ang kanilang mga ani ay hindi magbibigay ng pagkain. Kung magkakaroon man ng ani, ang mga dayuhan ang kakain nito. Ito po yung maganda sa sinabi po ng Isaiah. Para po sigurado raw po na yung ating tinanim ay ating pong maani, kailangan ingatan nga po natin yung ating mga itinanim. At wag po nating hayaan na yung mga itinanim po natin ay kainin po at dayuhan lamang po ang makinabang. Ibig sabihin yung pinaghirapan po natin na pagtatanim, kailangan siguraduhin po natin na maani po natin para magsasaka. Para mga farmers. Amen? Kaya yung mga farmers, sinisigurado po nila na yung kanilang pong tinanim ay talagang mag-grow at yung bunga po ito ay talagang po kanilang maani. Ano po? Ang patayan po para talagang yung farmers, yung magsasaka ay maani po nila at maganda po yung ani po nila. Di ba naglalagay po sila ng mga abono? Hindi lamang po abono ang nilalagay po nila sa mga lupa at sa kanilang mga pananim, kundi binabantayan po nila. Hindi lamang po binabantayan, kundi talaga naman pong ingat na ingat po sila. Minsan binibilang pa po nila ng mga pananggalang po yan, ng mga
lambat, mga kulambo, para hindi po totally na masalanta po ng mga peste, ng mga ulisap o ng mga insekto. Ganun din po dapat po tayo. Pag tayo nagtanim, para sigurado po yung ani po natin na hindi po mabulok at hindi po masira, kailangan aalagaan po natin. Katulad ng pag-aalaga po ng mga magsasaka sa kanilang mga pal. Gayahin po natin yung mga magsasaka para sigurado yung ani po natin ay wala pong kabulukan. At hindi po maagaw, hindi po mapinsala. At lagi po natin tatandaan, si Satan at yung mga demonyo po, ay hindi po rin po natutulog. Yes. Ali-aligid po yan. Yan po yung sabi sa Santiago 4:7 and 2 Pedro 5:8. Kaya nga po, lagi po natin iingatan yung ating mga itinanim. Kaya nga po, mapalad po ang mga taong tunay na nagtanim ng kabutihan sa kanyang buhay. Kaya nga ang prinsipyong ito ay nagtuturo sa atin na number 1, mag-ingat sa mga desisyon natin. Ang mga desisyon natin ay may mga kahinatnan. Yan. Kaya pag nagtatanim po tayo, kailangan mag-ingat sa mga desisyon. At yung desisyon po natin ay meron pong kahinatnan. Totoo po yun. Yung destiny po natin, dahil po sa ating pong desisyon, sa atin din po nakasalalay yung ating kapalaran. Kung kapalaran po natin ay magiging maganda lamang po yan kung ang buhay po natin ay magiging mabuti sa harapan ng Diyos at sa harapan po ng mga tao. And sabi nga sa Kawikaan chapter 11 verse 18, ang gumagawa ng kasamaan ay aanihin, ang kasamaan ngunit ang gumagawa ng kabutihan ay aanihin ng kabutihan. And number 2, magtanim ng mabuti. Ang mga gawa natin ay dapat mabuti upang makakuha ng mabuting ani. Yan. Katulad na sinabi ko mula sa unang buwan ng Marsong ito at sa unang araw ng Marsong ito, magtanim na po tayo ng mabuti. Para mabuti po yung anihin po natin mula Marsong ito hanggang sa Disyembre. Good harvest ang ibibigay po sa atin ng Diyos. Hindi bad harvest. Kaya kailangan naroon po yung mabuting pagtatanim. And number 3, magtiwala sa Diyos. Ang Diyos ay may kapangyarihan na magbigay ng ani sa ating mga gawa. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 8, huwag ninyong dinlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili, niyang laman ay ani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit, ang nagtatanim para sa Espiritu ay ani ang buhay na walang hanggan. Dito sa Galatians chapter 6 verse 7 and 8, tinutukoy yung about of physical and about of spiritual na pagtatanim po natin. Diba, pag tayo po nagtanim sa physical po natin katawan ng mabuti, aani po tayo ng mabuti. Ano po yung mabuti? Hahaba po yung ating buhay. Pero kung nagtanim po tayo sa ating physical na katawan ng kasamaan, yung buhay po natin ay mapapadali. Yun po yung kaibahan. Ngayon dito naman po sa Galatians chapter 6 verse 8 na sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia na ang nagtatanim para sa sarili, niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman, ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ito po ay patungkol po sa mga chosen. Sino po yung chosen? Kayo po. Amen. Na sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia na ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ano po yung ibig sabihin po nun? Yung pag ikay namumuhay sa laman at wala sa iyo ang pamumuhay bilang spiritual. Ano po yung buhay spiritual? Yung puro, yung laman muna tayo. Yung work ka nga ng work. Trabaho ka ng trabaho. Wala ka ng panahon sa Diyos. Yung sinasabi po rito na nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mo. Ibig sabihin po nito, kung ikaw ay nagtanim ng bad sa spiritual mong pamumuhay, ay aanihin mo po dito. Ibig sabihin po ng pagkabulok mula sa laman, sabihin na po natin ng prangka na salita na mapupunta ka sa impyerno. Amen. Kung ang buhay mo ay hindi mo isasalig sa Panginoon Diyos. Pero, sabi po dito, ngunit, ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kung naman,
ang buhay mo o yung spiritual na pamumuhay mo ay sinalib mo sa Lord, magkakaroon ka naman ng buhay na walang hanggan. Ito po yung pagkakaiba. Pag sa laman, nagtanim ka ng masama, madali kang mamamatay. At sa spiritual naman, kung hindi ka nakipagrelasyon sa Diyos, at wala kang panahon sa Diyos, na mag-attend sa church, mag-hallelujah, magpuri, mag-worship, mag-praising, at higit sa lahat, mag-meditate ng kanyang salita, yung sabi po rito na mabubulok ang iyong laman. At yun nga po, maaaring mapunta ka doon sa dagat-dagatang impyerno o apoy. Pero, pag ikaw naman ay naglingkod sa Diyos, umaatin sa Sunday service, at may panahon ka sa gawain ng Lord, katulad ng ganitong gawain, Amen. sabi, aani ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Ano po yung pagkakaiba ng dalawa? Pag nagtanim ka ng masama sa laman at sa espiritu, aani ka ng madaling pagkamatay at mapupunta ka sa impyerno. Pero pag nagtanim ka ng kabutihan sa iyong katawang physical, hahaba ang iyong buhay. At pag nagtanim ka ng kabutihan sa spiritual mong pamumuhay, magkakaroon ka ng everlasting life. Hello! Amen. At hindi lamang po everlasting life. Bibigyan ka pa ng Panginoong Diyos ng mabuting pamumuhay. Kaya, maliwanag na ipinapaabot po ngayon ng ating Diyos na kailangan sa bawat araw ngayon, magtanim po tayo ng kabutihan. Amen. Para yung sinasabi po ngayon ay maani po natin. Matanggap po natin. Kaya nga ang prinsipyong kung ano ang itinatanim ay siyang aanihin, ay may mga aplikasyon sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Yun nga po, mga desisyon sa buhay. Ang mga desisyon natin sa buhay ay may mga kahinatnan kung magtatanim tayo ng mabuti, makakakuha tayo ng mabuting ani. And number 2, yung mga relasyon. Kaya ang mga relasyon natin sa ibang tao ay dapat alagaan at pagandahin. Kung magtatanim tayo ng pagmamahal at respeto, makakakuha tayo ng mabuting relasyon. Yung nga po, kung ano po yung pakikitungo po natin sa ating kapwa, ay ganoon din po yung gagawin po sa atin. Kung nire-respeto po natin ang ating kapwa, ire-respeto rin po tayo nila. Hello? Kung di natin nire-respeto ang ating kapwa, hindi rin tayo makakatanggap ng respeto nila. Maliwanag? Kaya kung gusto ng tao na siya irespeto niya muna ang kanyang kapwa. Kaya hindi pwede yung, hindi naman ako ginagalang ng tao na yan eh. Paano kang gagalangan ng tao na yan? Hindi mo nga siya ginagalang. Para galangin ka ng tao na yan, galangin din mo siya. Sa anong paggalang? Kung ano yung ayaw niya, huwag mong gawin sa kanya. Hello? Amen. Kaya nga sinasabi, kung ano yung tinanim mo, siya mo nga ano. Parang, ano lang po yan na sinasabi po ng salita po ng Diyos eh. Kung buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Kaya never na, pag inutang mo buhay eh, biyaya yung matatanggap mo. Pag buhay ang iyong inutang, buhay rin mo ang iyong kabayaran. Para hindi ka umani ng ganon, kailangan puro good ang itanim mo sa iyong buhay. Kaya nga, maliwanag eh. Ang mga relasyon natin sa ibang tao ay dapat alagaan at pagandahin. Sa paanong paraan? Yun nga, kahit i-chismis ka na, kahit siraan ka na, kahit painggit na si kapitbahay sa iyo, kahit masama na yung ginagawa sa iyo ni kapitbahay, sinisiraan ka na, go on pa rin ang kabutihan na ibigay mo po sa kanya. Kahit paalisin ka na doon sa tahanan mo, go on pa rin, kabutihan pa rin ang ibigay mo sa kanya. Amen. Para makakuha ka ng magandang ani at yung respeto ay ibibigay sa iyo ng tao. At pag nakita niya na talagay kay Chosen, pinili, hinirang anak ng Diyos, magbabago, magbabice versa ang pakikitungo niya sa iyo. Amen. Parang ganito lang yan. Kung makatagpo ka ng among salbahe, talaga namang hindi nakakilala sa Diyos at kahit masipag ka na nga dun sa trabaho mo eh, ginagawa ka pa rin ng amo mo ng masama, trabaho ka pa rin. Kahit pinapakitaan ka niya ng hindi maganda, trabaho ka pa rin ng mabuti.
sa paningin niya. At isang araw, magsasawa rin yan. Bakit? Kasi nga, lahat ng pangit na ginawa niya sa'yo, no effect sa'yo. Kung ba sa ano, hindi mo siya pinansin eh. Siyempre, matya-challenge yung amo mo. Paano naman ba itong trabahador kong ito? Kahit pakitaan ko na ng masamang ugali ko, kahit ganito na yung ginagawa ko eh. Ayaw pa rin umalis ito at talagang desidido siya doon at determinado siyang magtrabaho. At pag gano'n ang ipinakita mo sa amo mo, mag-vice versa nga ang sitwasyon. Yung ngayon, sabi po dito, kung magtatanim tayo ng pagmamahal at respeto, makakakuha tayo ng mabuting relasyon. Kaya, pag nakita at gano'n yung pinakita mo sa amo mo, good pa rin, kahit bad yung kanyang ipinapakita, yung respeto niya sa'yo ay magiging maganda. At daroon na yung paggalang sa iyo. At dahil, kahit batuhin ka ng batuhin ng masama, mabuti pa rin yung binibigay mo sa kanya. Pagdating ng time, puro kabutihan na yung ipapakita niya sa iyo. Kaya tinan nyo kung bakit may mga nag-work na hindi po tumatagal sa work. Kasi nga po, nakatingin po sila doon sa pangit. May tinuturuan po tayo sa revelation na ito para yung amo po natin, yung pangit na ugali, mapalitan ng magandang ugali, tayo po yung magtanim ng kabutihan para makita ng amo po natin na tayo po ay talagang pinili at mga anak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Kasi na rin po ang magmumuni-muni sa kanyang sarili na bakit ganito na yung ginagawa ko sa trabaho kong ito pero maganda pa rin yung pinapakita niya. Dahil nga, tayo po ay tinuruan ng Diyos na maging mabuti sa ating kapwa. Amen. Dahil nalaman natin sa salita ng Diyos na kanyang utos na mahalin natin ang ating kapwa na kagaya ng ating mga sarili. Kaya kung bakit kahit pinalayas na tayo, ichinismis na tayo, siniraan na tayo, kinaingitan na tayo, ay ganun pa rin kabutihan yung ating ibinigay dahil nga alam natin yung salita ng Diyos at nakakilala na tayo sa Diyos. Amen. At para maibigay nila yung respeto na gusto natin makita sa mga taong ito, kailangan good pa rin. Kaya kahit ano nga mangyari, maging isang magandang halimbawa po tayo sa ating kapwa. Lalo na ngayon. Nakikita nyo naman po yung paligid nyo po. Amen? Yung paligid nyo po. Naroon po lahat ang mga bad. Pero dahil tayo nga po ay chosen, hindi po tayo apektado doon. Amen? Sabi ko, hindi po tayo apektado doon. Amen. Kahit palayasin na tayo dahil alam natin may Diyos. Alam natin magpo-provide siya ng magandang tahanan. Amen. Hello! Amen. Kahit siniraan tayo ng ating kasamang sa trabaho, hindi pa rin tayo matitinag. Bakit? Maraming work. Hello! Amen. Amen. At kung talagang mabuti yung pagtatanim natin ay baka isang araw bigyan ka ng Lord ng isang malaking pampuhunan dyan. At darating ang panahon, hindi ka na trabahador, ikaw na yung amo. Amen. Dahil mabuti nga yung tinanim mo eh. Kaya yung aanihin mo, mabuti na. Amen. Hello, sabi ko darating po yun. Amen. Kaya sabi ko kung ano yung tinanim mo, siyang aanihin mo. Amen. May timetable po ang Lord para ibigay ang ani na yan. Sa anong paraan? Mula nga itong buwan na ito, puro good na ang itanim mo para sa susunod na mga buwan at taon. Puro good harvest na ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Wala nang bakit? Puro kabutihan ang ay tinanim mo. Amen. Huwag mo nang haluan ng bad na pagtatanim. Para, di ba yun naman yung gusto natin? Yun naman yung gusto nyo? Na yumaman, sumagana. Kailangan, pag-aralan po natin ang salita po ng Diyos. Totoo po yung tinuturo po ngayon. Kung Amen. bakit may mahirap na tao dahil sa kanyang pagtatanim na masama. Para wala nang mahirap na tao, magtanim na po siya ng good. Amen. Para yumaman po siya at sumagana. Totoo po kasi wala nga pong nilikha ang Diyos ng mahirap. Kaya Amen. naghirap ang tao dahil sa kanyang tinanim. At yun nga po yung kanyang inani.
Kung pag-aaralan niyo po ang Genesis, kung bakit ang tao po ay naghirap, dahil nga po, nagtanim po siya ng kasamaan. Ganon din po si Esau. Ganon din po si Cain. Nagtanim ng kasamaan. Kaya umani po sila ng kasamaan. Pero yung mga lingkod ng Diyos na nagtanim, na katulad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, puro kabutihan po yung kanilang inani. Ganon din po si Noe. Si Noah. Kung si Noah po ay hindi nagtanim ng kabutihan, hindi po siya mabubuhay ng panahon po niyang yun. Maaaring makasama si Noah sa pagpusa po ng Lord sa flood, sa baha. Pero dahil si Noah po ay nagtanim ng mabuti, kaya po si Noah po ay nagkaroon po ng buhay. Amen. Hindi napasama doon sa nagtanim ng kasamaan. At dahil nakita po ng Panginoong Diyos yun, na nagtanim si Noah ng mabuti, ayaw ng Diyos na yung harvest ni Noah ay maging masama. Kaya sinigurado ng Panginoong Diyos na si Noah na nagtanim ng mabuti ay mabubuhay. At yun nga po yung nangyari. Amen! Amen. At yun po yung maganda po sa Lord eh. Kahit yung mga tao na naroon ay nagtanim ng masama, binigyan niya pa rin ng pagkakataon para makaani ng mabuti. Ano po yung nangyari? O sabi niya kay Noah, mangaral ka 120 years. Nangaral si Noah para hindi nga mapasama yung tao sa pagpuksa, sa pagbunaw ng mundo sa pamamagitan ng tubig. At kung sakaling magbago ang attitude o ugali ng tao ay hindi na gunawin ng Lord ang daigdig. Katulad ng ginawa po ng Diyos sa buhay po ni Jonas nung pinapunta ni God si Jonas sa Nineveh. Ganyan, yung Nineveh po ay humingi ng tawad at nag-ayuno, nagbago at nagpaypersa yung plano ng Diyos sa bayan ng Nineveh. Pero dahil yung panahon po ni Noah, hindi po sila nagbago. Nagtanim nga po sila ng masama. Inani po nila yung kamatayan at yung pagbunaw po ng mundo sa pamagitan po ng baha. Kaya huwag mag-expect ang isang tao na nagtanim po siya ng masama, mabuti po yung kanyang aanihin. Never po. Kaya yung sikreto pong ito, muli, na ibinibigay po sa inyo, ay kailangan nyo pong itong kainin. Anong pong kainin? Isabuhay, ilagay sa puso, itanim sa puso, at ilagay sa isip. Para yung revelation pong ito ay manatili po sa buhay nyo, para yung buhay nyo po ay hindi na po maghirap. Para ang buhay nyo po ay umunlad na po. Kailangan mula sa araw na ito magtanim po kayo ng good. Kaya yung nga po, kung gusto po natin ng respeto, kailangan ibigay po natin sa ating kapwa yung mabuting respeto. Marunong po tayo ng respeto. Hindi man tayo nag-aral, kailangan respetuhin po natin yung ating mga kapitbahay. Kahit pakitaan na tayo ng masama, irespeto po rin po natin sila. Amen. Galangin pa rin po natin sila. Pastor talagang masama. Mintian mo pa rin. Kung nasa lubong, batiin mo pa rin. God is good. Ganun dapat. Amen. God is good. Kaya mag-good morning ka. Good morning po. Para makita nila yung kaluwalhatian ng Diyos sa mukha mo. Amen. At kita-kita nila yung pagsama ng Diyos sa buhay mo. At malay mo isang araw, magburnagin sila dahil sa pinakita mong kabutihan sa buhay mo. Hello! Amen. Amen. Yun po yung pagtatanim. Sabi ko yun po yung pagtatanim na dapat po nating itanim mula sa araw na ito. And number 3, mga gawa sa trabaho. Ang mga gawa natin sa trabaho ay dapat mabuti at may katapatan. Kung magtatanim tayo ng sipag at tiyaga, makakakuha tayo ng mabuting ani sa ating trabaho. Yung ngayon kanina sinabi ko, di ba? Kahit masama na yung pinapakita ni Amo, good pa rin yung ipakita po natin. Maging tapat pa rin po tayo at naroon pa rin yung katapatan po natin. Kahit mababa yung sweldong pinasasweldo sa atin, maging tapat pa rin po tayo sa ating mga amo. At isang araw, dahil sa pagtatanim niyo po ng kabutihan, sasabihin po ng amo niyo, kailangan ko ng taasan ng sweldong ito. O malay niyo, bigyan kayo ng good na talagang pagtaas ng sweldo. At Amen. isikreto niya na dahil sa kasipagan mo, dahil sa katapatan mo, tataasan ko ang sweldo mo, huwag mo lang pagsabihin.
Hello? Yes. Para hindi ako hanapan ng ibang trabaho. Meron pong ganong amo. Kung ba sa ano, binibigyan ka niya ng isang special treatment dahil nga doon sa katapatan niya, dahil sa kabutihan. Minsan meron ganon na nililihim niya. O dahil sa matagal ka na rito, dahil sa katapatan mo, sa akin, at sa trabaho mo, nabubukod o namumukod tangi, ikaw na susweldohan ko ng ganitong kataas na sweldo. At wag mo lang ipagsasabi dahil para sa iyo lamang yan. Bakit para sa iyo lamang? Dahil nga yung kabutihan na tinanim mo, inanim mo na. Hello? Kaya sabi kailangan dito ng sipag at tiyaga. Pag ikaw'y nagtatanim, kailangan sipag at tiyaga. Ano yung sipag? Huwag kang mainip. Ang tagal naman. Huwag kang mainip. Katulad ni Noah, ang tagal eh. O si Noah hindi nainip, 120 years. Kayo ba makapaghintay ng ganon? 120 years? Amen. Dapat amen. Totoo po yun. Ganon ang gustong makita ng Diyos sa kanyang mga chosen. At pag ganon na, mo, inani na ni Noah, ano po inani ni Noah? Nagkaroon po siya ng buhay. Hindi siya napasama dun sa flood, sa baha. Bakit? Sumunod eh. At nagtiyaga. At nagsipag. At higit sa lahat, nagtiis. Kaya kung gusto po natin ng magandang buhay, at yung pagtatanim po natin ay talagang good harvest, kailangan mula sa araw na ito, maging masipag at maging magtiyaga tayo. Katulad ngayon, sabi ko katulad ngayon, huwag kayong magsawa na umatin sa gawain ng Diyos. Amen. Dahil tinitingnan niya ng Diyos, akala nyo, ganun lang, no. Nakatingin ng Diyos eh. Kaya minsan, tinan nyo, enhanes. Minsan dumarating yung katamaran. Katamaran saan? Sa pag-atin sa church. Totoo po yun. Wala pong makakalusot po dito. Totoo po yun. Minsan yung mind mo, hindi po si Satan yun, yung mind mo na yun. Minsan, yung mind mo, nagba-vice versa eh. Huwag na nga muna ako umati sa church. Nakakatamad naman kasi kung magpuhuli sila doon, parang gano'n. At minsan maingay pa. Minsan magulo pa yung mga bata roon. Minsan di ako makapakinig. Dito na lang ako sa bahay, magbasa na lang ako ng Bible at makinig na lang. Minsan gano'n po yung thinking na pumapasok. Kaya kung bakit po gano'n, sinusubok po tayo eh. Kasi hindi lamang po ito sa trabaho sinusubok eh. Mag-isa, ating pakikipag, ito nga, church. Kaya minsan, ginagawa po yun at pinapentulutan po ng Lord. Sinusubok po tayo. Ito po siya, dahil nga sabi nga po dito, sa number 4, mga spiritual na buhay. Ang mga spiritual na buhay natin ay dapat alagaan at pagandahin. Kung magtatanim tayo ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, makakakuha tayo ng mabuting ani sa ating spiritual na buhay. Yung nga po yun. Kaya huwag po tayong magsasawa. Samarin po natin ang sipag at tiyaga yung ating pag-atin at pagdalo. Amen. Alam niyo po kung bakit tinetest po tayo ng Lord sa pamamagitan ng pag-attend po natin. Pag tayo po tinamad, tatamarin na po ang Diyos para po tayo alalayan, ingatan at gabayan. Kung bakit minsan tayo nagkakasakit kahit Kristiyano na po tayo dahil nga po sa pagtatanim po natin ng katamaran. Sa katamaran po saan? Sa pag-attend sa gawain ng Diyos. Kaya kung minsan nagkakaroon po tayo ng problema dahil kinatamaran po natin yung pag-attend po sa gawain ng Diyos. Kaya kung bakit merong butas doon na nakapasok si Satan. Kaya kung bakit minsan nasasabi nyo, Kristiyano naman ako. Born again naman ako. Anak naman ako ng Diyos. Chosen naman ako. Bakit naghihirap ako? Bakit nagkakasakit ako? Dahil nga, meron kang itinanim. At yung sipag at yung tiyaga, nawala sa'yo. At higit sa lahat, nagkaroon ka ng pagtatanim ng katamaran. Katamaran saan? Sa pananalangin. Katamaran saan? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Katamaran saan? Sa pag-worship at pag-util sa Diyos. Katamaran saan? Yung nga, nakalimutan na ang pag-ating sa gawain ng Diyos. At dahil sa ganung ginawa, nagkaroon ng puwang si Satan. Lagi niya po tatandaan, si Job po ay matuwid na pong tao, pero pinahintulutan na subukin ng Diyos. Eh mas more pa po yung mga makasalanan. Yung mga nagtatanim ng kasamaan araw-araw. Si Job nga po ay sakdal na, banal na,
Talagang pinagmaki po ng Diyos sa harap po ni Satan. Pero pinahintulutan po ng Diyos na subukin. Bakit? Gusto mapatunayan ng Panginoong Diyos yung pagmamalaki niya kay Satan. Na hindi nagkamali ang Diyos ng pagmamalaki sa buhay nito. At ganun nga po yung nangyari. Nakita ni Satan na totoo yung sinabi ng Diyos sa buhay nito. Kahit naroon na yung mga pagsubok, never gumibaw. Si Job. Yung pananampalataya na sinasabi po rito ay lalong tumaas. Kahit nilagyan na ni Satan ng mga bukol at sakit si Job, never gumibaw sa pananampalataya. Amen. Naging totoong tao si Job sa harap ng Diyos. Yun ang gusto na makita ng Diyos sa kanyang mga Diyos, na maging totoong tao. Hello, maging totoong tao. Yes. Harapan ko yung Diyos. Kaya, ang mga spiritual na buhay natin ay dapat alagaan at pagandahin. Kung magtatanim tayo ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, makakakuha tayo ng mabuting ani sa ating spiritual na pamumuhay. Ano po yung mabuting spiritual na buhay? Yung nga po, hindi lang po everlasting life, kundi yung pamumuhay po natin spiritual ay mag-grow at mag-soaring high. Ano po yung magiging soaring high? Tataas ng tataas ng tataas yung ating paniniwala, at kung tataas yung ating paniniwala, tataas ng tataas yung pagsama sa atin ng Diyos. At dahil pag tumaas ng tumaas yung pagsama sa atin ng Diyos, lahat po ng ating prayer request ay tunay nga po na ibibigay po ng Diyos. Ganun po yung ginagawa niya sa kanyang mga chosen. Kung nabasa niyo po ang Old Testament, lahat po ng mga man of God and woman of God po doon, lahat po ng mabuting ipinakita po nila sa Diyos, ay umaani po sila ng mga good harvest at sa buhay po nila. Totoo po yun. Kaya sa buhay po ni Esther, o dahil si Esther po ay nagtanim ng spiritual na kayuno ng 3 araw, singkad. Yung plano na pagpatay sa buong Hudyo ay hindi po natuloy ni Haman. At nagpa-experience po. Si Haman na nagplano, si Haman po umani po doon sa kanyang pinalano na sa mga Hudyo. Hello! Ganon din po ang magiging patayan po sa atin po ng Diyos. Kaya nga po, ang pagtatanim ng kasamaan ay aani ng kasamaan. Ang nagtatanim ng kabutihan ay mag-aani po ng kabutihan. Kaya yung mga halimbawa po na yan, ay tunay nga po na dapat po nating lakaran. Dahil ang Diyos po ay hindi po nagpapabaya. Kaya nga po, dapat po nating laging tandaan na ang buhay po natin ay lagi pong ingatan. At lagi po natin itong isalig. Ibig sabihin ng isalig, lagi po natin idikit sa Diyos. Yung pagkatanim po natin, kailangan po naroon po yung sipag din at determinasyon para maani po natin. Anong gagawin po? Tuloy-tuloy. Sabi ko tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang kabutihan at paggawa natin ng good sa ating mga buhay. Huwag na nating samahan ng kasamang pamumuhay. Yun lang po yung pinapaabot po ng Diyos dito. Ito po yung gustong idiin ng Kawikaan chapter 11 verse 18 na ang gumagawa ng kasamaan ay aani ng kasamaan. Ngunit ang gumagawa ng kabutihan ay aani ng kabutihan. Lagi po natin tatandaan na kung gusto po natin ng mabuting buhay sa mundo pong ito, kailangan talaga po, kapag tatanggap po natin, ay kailangan pong mabuti. Amen? Yun po ang Diyos eh. Ayaw niya na po na mayroong maghirap na kanyang mga anak. Ayaw niya na. Lalo na kung chosen ka. Tingnan nyo, meron pa chosen na naghihirap, eh yung ama mo eh, siya yung lumikha ng langit at lupa. Amen. Hindi po dapat yun. Sabi ko, hindi po dapat yun. Amen. Amen? Pag anak ka ng kataas-taas ng Diyos, dapat mayaman ka. Amen. Sa palong parang kayo mama, kailangan puro good ka ang itanim mo. Kasi kung mahihirap ka, eh, meron ka pera na, isinilang ako mahirap. No,
walang isinilang na mahirap. Kaya merong mahirap dahil nga sa pagtatanim yun ng hindi mabuti. Kaya nga masama ang inay. Kaya ngayon, sabi ko hindi pa huli ang lahat. Kahit 60 years old ka na, 70 years old ka na, 80 years old ka na, lagi mong tatandahan. Pagkabutihan ang itinanim mo sa iyong katawan, sa iyong buhay, aani ka ng mahabang buhay at buhay na malaki. At masaganang buhay. Kailan ito gagawin? Ngayon na. Ngayon na. Dahil ang salita po ng Diyos ay totoo po. Kailan ba po ba natin gagawin ang salita po ng Diyos? Paguli na po ang lahat. Lalo po ngayon. Meron na naman pong digmaan po doon sa Middle East. Kaya, bakit po nagkakaroon po ng ganun? Kung ano nga po yung tinatanim ng tao, siya pong aanihin. Kaya kung bakit po pinapentulutan po ng Diyos po yun. Kasi nga yung mga tao po, ay minsan nakalimutan po sa Diyos. Hindi na nga po nagbigay ng buhay para sa pagpapahinga nila sa kanilang buhay. Maging ang pakikipagrelasyon po nila sa Diyos, napapabayaan. Kaya kung ano nga yung tinatanim, siya pong aanihin. Para wala na pong mga ganito. Kailangan, mula sa araw na ito, yung pagtanim po ng tao sa kanyang buhay, dapat po kabutihan. Kung ayaw niya ng magkasakit, kailangan good ang itanim niya sa kanyang physical na katawan. Kung ayaw niya ng masamang ani, kailangan mula sa araw na ito, ibigay niya yung mabuting ani sa lupang kanyang tatamnan. Tumulad po tayo sa mga farmers, sa mga magsasaka, na talagang inaalagaan ang mga itanim. Amen? Kaya yun lang po, paalala po, ang pagtatanim po natin, ay siyang po magiging buhay po natin ngayon. Nakasalalay po ang ating buhay sa pagtatanim po natin. Kaya kung gusto po natin ng mabuting buhay, masaganang buhay, magtanim po tayo ng mabubuting bagay at mabuting pamumuhay sa buhay. Tayo po yung lahat po yung tumayo. Hallelujah. Ora mo ba siya? Tayo po